المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga minamahal kong kapatid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga sandaling ito, akin namang bibigyan sa inyo ang patungkol sa thamaratut taqwa fil Quran o ba'dahu. Ang mga resulta o mga bunga ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga bahagi na nabanggit sa maluwalhating Quran. Magbabanggit lamang tayo ng mga bahagi na nabanggit sa maluwalhating Quran. Unang benepisyong hatid ng pagkatakot sa Allah ay yung tinatawag na ma'iyatullah. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay batid ka niya. Kasama mo siya sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Batid niya ang iyong sitwasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Suratul Nahl. Tunay na ang Allah ay kasama sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, batid niya ang mga taong may pagkatakot sa kanya. So kasama nila sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, walladhina hum muhsinun, at yung mga taong gumagawa ng mga kabutihan. Pangalawang hatid ng pagkatakot sa Diyos, pagkatakot sa Allah, ang pangalawang hatid nitong benepisyo ay husnul aqibah. Ibig sabihin, ang magandang kahihinatnan ng gawain o ang buhay. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Ikaw ay magtimpi o Muhammad, tunay na ang magandang kahihinatnan ay mapapa sa mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, wilayatullah. Ibig sabihin nun, ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu waliyul muttaqin. Tunay na ang Allah, at ang Allah ay tagatangkilik o tagatulong ng mga taong may pagkatakot sa Kanya o may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit niya sa surah Al-Jathiyah. Pang-apat na babanggitin natin na hatid ng taqwa o pagkatakot sa Diyos bilang benepisyo, idhamul ajr, ang dakilang gantimpala. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanu minhum wattaqaw lahum ajrun azim. Para sa mga taong nagpakabuti, gumawa ng kabutihan, wattaqaw, at yung mga taong natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, napaloob sa kanilang mga puso ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, lahum ajrun azim, tunay na sa kanila ang napakalaking gantimpala. Subhanallah. Kapag napaloob sa iyong puso ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din nababanggitin natin bilang panglima na hatid na benepisyo ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, husul alal falah o husulul falah. Ang makamtan mo ang tunay na pagtatagumpay. Allahu akbar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha la'allakum tuflihun, at katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganon ay kayo ay mapabilang sa mga taong magtatagumpay pagdating sa kabilang buhay. Subhanallah. So ang pagkatakot ay magiging dahilan ng pagtatagumpay sa kabilang buhay. At ang pang-anim, mga minamahal kong kapatid, na hatid nitong benepisyo ay at-tawfiq lil ilmin nafi'. Ibig sabihin, papatnubayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magandang kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, katakutan ninyo ang Allah. Nang sa ganun ay tuturuan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaalaman patungkol sa ating relihiyong Islam. Pangpito, mga minamahal kong kapatid, na hatid nitong benepisyo ay al-hidayah lil haqqi was sawab. Ang gabayan ka ng Allah, ang patnubayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na totoo, sa tamang bagay, tamang pamamaraan. Laging nandyan yung patnubay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapag-iba mo ang tama sa mali. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kung kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala,
ay gagawan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bagay na kung saan napapag-iba ninyo ang mga mali sa tama. Subhanallah. So ipagkakaloob sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gabayan ka sa nang bigyan ka ng sapat na lakas na napapag-iba mo ang tama sa mali. Yan ang pangpitong hatid na benepisyo ng pagkatakot sa Allah. At ang pangwalong hatid na benepisyo ng pagkatakot sa Allah, kapag ikaw ay natatakot sa Allah, ay yung solusyon sa lahat ng iyong problema. No? So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. No? Ang sino man ang katakutan niya ang Allah, ay gagawan siya ng mga bagay na kung saan nagsisilbing daan niya palabas mula sa kanyang mga suliranin at problema sa kuna na kanyang tinatamasa sa kanyang buhay. Pangsyam, mga minamahal kong kapatid, na hatid ng pagkatakot sa Allah bilang benepisyo ay ar-rizq. Subhanallah, biyaya na kung saan hindi mo lubos akalain. Ibig sabihin, walang humpay na biyaya na matatanggap mo kapag ito ay napaloob sa iyo o napaloob sa iyong pusong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. At siya ay bibiyayaan ng biyaya na kung saan hindi niya lubos akalain. Allahu Akbar. So bilang natitirang pangalawa na benepisyong hatid ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na al-jannah. Ibig sabihin, ang makamtan natin ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sinabi ng Allah bilang patunay, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sa surat Dhariyat, tunay na ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala sila ay mapapaloob sa tinatawag na jannat, mga paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga wa'uyun, mga bukal na tubig na nagmumula sa lupa. Yan ang tahanan ng mga taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panghuli, mga minamahal kong kapatid, ito na yung an-najah minan nar, o ang maiahon tayo mula sa kapahamakan ng impyerno ng Allah. Bilang patunay, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Ibig sabihin nun, at mapapalayo sa impyerno ng Allah ang taong may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang benepisyong hatid ng pagkatakot sa Allah, na kung saan kapag ikaw ay naging matatakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapasa iyo ang mga gantimpalang ating nabanggit. So mga minamahal kong kapatid, hanggang sa muli, nawa ay nakapulot tayo ng konting aral sa kung ano man ang ating diskusyon. Hanggang sa muli, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. ونحمل هم هدي الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين